Ikaw ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman? Hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang mga sakit? Kaibigan sa kalusugan. Naibang pamamaraan upang matulungang labanan ang inyong mga karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. At ngayon, narito na ang inyong kaibigan sa kalusugan, Mr. Richard Gomez. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong kapuluan at sa buong mundo. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan. Kasama ninyo Lunes hanggang Biyernes. Napapanood sa ating Facebook live broadcast. Inyo hanapin at KSK TGLI. Kaibigan sa kalusugan. Marami tayong tatalakayin ngayon, marami tayong pag-uusapan, lalong-lalo na sa larangan ng diabetes. Kaaway ko ang diabetes at kaaway din ako ng diabetes. Bakit ba ako kaaway ng diabetes? Dahil ayaw ko sila. Tinutulungan ko ang may mga karamdaman, tinutulungan ko may mga diabetes na makalaya mula sa diabetes. Kaya nagagalit sa akin ng diabetes Dahil ang turo ng marami, kapag may diabetes, habang buhay na daw, hindi na daw gagaling. Mali yun. Hindi ako sang-ayon dun. May diabetes ka na, tapos papainumin ka ng gamot at sasabihan ka na hindi ka gagaling, ano silbi pa nung gamot na iniinom mo? Di ba? Hintayin na magkaroon ka ng komplikasyon, mabulag, maputol ang paa, madialysis. Ayoko. Anong silbi ng siyensya? Anong silbi ng medisina kung hindi ka naman gagaling sa karamdaman mo? Anong ginagawa? Minemaintain? Pinapatagal ang sakit mo? Ayoko yun. Ikaw, mataas ba blood sugar mo? Akala mo pwede mong laro-laruin yan? Pwede mong biru-biruin ang mataas na blood sugar? No. I have seen thousands and thousands of people with diabetes. Alam ko kung anong komplikasyon na abutin yan. Huwag mong biruin yan. Kailangan makalaya ka mula sa diabetes bago ka sirain ng diabetes. May katanungan ka ba sa ating talakayan? I will try to answer your question ngayon. Pipilitin natin. Ito po ang ating hotline number. Makibahagi sa ating talakayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa kalusugan. Pwede kayo magtanong ha. I'll try to answer them ngayon habang naka-broadcast ako sa text o pwedeng dito sa ating live broadcast or pwede rin naman pag di ko na inabot sagutin lahat on the air, off the air, sasagutin natin. Pinakamaganda kung magpunta kayo sa ating mga free consultation. Madadala ninyo laboratory test nyo at maobserbahan kayo, namumuti na ba kayo, naninilaw ba kayo, nangingitim ba kayo, namamanhid ba, namamanas. I want to see you in person. I would prefer that. Madami na pong natulungan, makalaya mula sa kanilang diabetes. Pero, importante, gugustuhin mong gumaling. Kahit may gamot sa diabetes, kahit pwede kang lumaya sa diabetes, if your willpower is not enough, hindi ito tatalab. Kailangan ng kagustuhang gumaling. Yan po ang tatalakayin natin isang oras ngayon, kaibigan sa kalusugan. Ang blood sugar, importante. Without blood sugar, hindi tayo makakasurvive. Saan ba nanggagaling ang blood sugar? Sa kinakain mo. Either kumain ka ng asukal mismo. Hindi naman tayo sumusubo ng asukal no? I'm referring to sweets. Mga kakanin, mga dessert, soft drinks. May asukal yan Sucrose, table sugar. Inside the body, sucrose is converted to glucose, blood sugar. Paano kung hindi ka naman kumakain ng mga matatamis? Kumakain ka naman ng kanin. Pilipino ka, kumakain ka ng kanin, di ba? Tinapay, biskwit, di ba? Kumakain ka niyan, pansit, noodles. Carbohydrates yun. Simple carbohydrates. Inside the body, yung carbohydrates niyon is still converted to glucose, blood sugar. Kumain ako ng kanin. Isang tasang kanin lang naman. Pero yung tasa niya, bandihado na yung munstra sa kamay. Isang tasang kanin
equals isang tasang asukal. Kung isang bandihadong kanin ang kinain mo, equivalent sa isang bandihadong asukal. Yun ang nasa dugo mo. Nag 2 cups of rice ka, 2 cups of glucose yan inside your blood. Naintindihan ninyo? Kung matipid ka kumain ng kanin, hindi ka masyado kumakain ng kanin, more on gulay ka, di konti lang ang blood glucose mo. Kung may diabetes ka, huwag ka nang kakain ng mga sugar, honey, muscovado, brown sugar, cocoa sugar. At i-menos mo na rin ang intake mo ng rice, bread, mga noodles, pasta, biskwit, lalo na sa gabi. Dahil paggabi, hindi na nababurn yun. Tataas lang ang blood sugar mo, makakasama sa katawan mo. Okay, ulitin ko ha. Kung may diabetes ka, bawal sa'yo mga sweets, kahit na honey, muscovado, brown sugar, cocoa sugar. Bawal din sa'yo kumain ng kanin sa gabi. Di, paano yung mga kape? 3-in-1. Ano ba yung isa doon? Yung 3-in-1. Yung isa doon, coffee, cream, sugar. Di may sugar. Uminom daw siya ng gatas. Sabihin sa akin yung brand. Sabi ko, basahin mo yung etiketa. Tingnan mo, may nakalagay doon. Sugar. Yung mga iniinom nating gatas, halos lahat yan. May sugar yan nakasama. Kaya nga, masarap, malinamnam yan eh. Hinahaluan yan, tinitimplahan yan ng asukal para sumarap. May diabetes ka na, inom ka pa ng gatas na may asukal. Di ano nangyari sa'yo? Tataas lalo, no? Yung glucose, blood sugar, kailangan natin yan. It has to enter the cell, tapos yung cell, susunugin siya para may energy tayo. Makatrabaho, makakilos, makagalaw-galaw tayo para yung heart natin mag-function. Kailangan ng energy nanggagaling sa glucose din yan. O one of the sources is glucose. Yung lungs mo nagpa-function is because of the glucose. Nakakapunta ka sa trabaho, nakakatulog, nakakagising ka, nakakalakad ka dahil sa glucose. Isang source yan ng energy, yung sugar na yan. Now, itong glucose or blood sugar kailangan papasok sa cells. Para makapasok sa cells, kailangan ng susi. Yung susi, insulin. Insulin, susi, papasok ang sugar sa cell para susunugin ng cell. May energy tayo. Minsan, kulang ang ating insulin. Hindi nakakapasok ang blood sugar sa cells. Pag hindi nakapasok ang blood sugar sa cells, several things mangyari. Una, mahina ang cells. Matamlay, malata ang pakiramdam mo. Kasi sugar, hindi nakakarating sa cells, kulang sa fuel. Para ba yung kotse mo, hindi nakakarating ang gasolina sa makina? Di, mahina ang takbo. Ipit ang makina, di ba? Ganun din kapag may diabetes, no? Kulang ang insulin or hindi or yung sugar hindi nakakapasok sa cells, anong mangyari? Kulang ka sa energy, di ba? Pangalawa, isa na pupunta yung sugar, it remains in your blood. Malapot ang dugo mo. Yun magkikreate na komplikasyon yan. Sa likod ng mata natin, maraming maliliit na blood vessels. Pag nabarahan ng blood sugar mo yan, high risk ka sa katarata, glaucoma, o pagkabulag. Sa dulo ng mga paa natin, maraming maliliit na blood vessels, mga tiny capillaries. Pag nabarahan niya ng blood sugar, malapot ang dugo mo, mamamanhid ang paa mo. Parang tinutusok-tusok. Pag minentain mo pa yung diabetes mo ay mataas sa blood sugar, anong susunod? Mangingitim yan. Hindi pa naman po nangingitim pa ako. Hindi pa bang mangingitim yan? Una, mamamanhid. Pagkalipas ilang taon, mangingitim ang paa. Pagkalipas ilang taon, pag nagkasugat, hindi nagagaling. Pagkalipas ilang taon, putol paa na yan. So, dalawang komplikasyon na yan. Yung pangatlo, maring tamaan ng kidneys. Dahil ang kidneys, pipilitin niya higupin yung mataas na blood sugar. Di ba malapot ang dugo mo? Hihigupin niya, itatapon sa ihi. Kaya, pag may diabetes ang tao, nagpapa-urinalysis. Tapos sa urine, titingnan ko gaano karaming asukal na tumatapon sa ihi. Kung dami ng asukal sa ihi, ang dami na. Ngayon, yung kidneys napapagod, kakahigop na asukal sa ihi, later on, magre-resign yan. Gradual, progressive loss of renal function. CKD naman ang direksyon nun. Hala, edi ang dami ng komplikasyon na yung diabetes.
Pwedeng mabulag dahil sa diabetes. Pwedeng magkasugat na hindi gagaling. Pwedeng maputulan ng paa dahil sa diabetes. Pwedeng mauwi sa dialysis dahil sa diabetes. Sabi ng isa, gumagaling pa naman po sugat ko. Anong gusto mo? Pag hindi na gumaling yan, pag nabubulok na yung paa mo, tsaka natin tatanggalin ang diabetes mo, di dadagdagan mo pa yung, paghihirap mo. Habang maaga, alam mo mataas ang blood sugar mo, tanggalin mo na yung diabetes mo. I-correct na. Hindi isang bagay lang, hindi basta inom lang ng gamot. Kailangan na kagustuhan mong gumaling. Maraming bagay kang dapat gagawin. May mga katanungan ka ba? Ito muli ang ating hotline number. Makibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa kalusugan. Kapag may diabetes or hindi ka sigurado kung may diabetes ka, bantayan mo, may mga simptomas yan. 3. Very common symptoms. Kahit hindi ka nagpa-laboratory, pero kung naramdaman mo mga simptomas na ito ay malamang, baka may diabetes ka. Una, polyuria. Madalas umihi. Bakit madalas umihi ang tao may diabetes? Di ba mataas ang blood sugar? Pipilitin ng kidney, higupin ang sobrang sugar, itatapon sa ihi. Mamaya mataas na naman ang sugar, higupin na naman, tatapon sa ihi. Kaya ihi ng ihi. Polyuria. Pangalawa, simptomas polydipsia. Kapag may diabetes, malakas uminom ng tubig. Iba naman yung nag-exercise o nauhaw kaya uminom ng tubig. Ang may diabetes, malapot ang dugo. Kaya pipilitin ng katawan mo na palabnawin ang dugo. Mag-uutos sa brain mo na uminom ka ng maraming tubig. At hihigupin ng kidneys, itatapon uli sa ihi. Binabanlawan ng katawan mo yung dugo. Inilalabas ang sugar sa urine, may kasamang tubig. Kaya polydipsia, malakas uminom ng tubig. At pangatlo, ito pa, polyphagia. Ano yung polyphagia? Ang lakas kumain. Bakit? Yung glucose, nananatili sa bloodstream, hindi makapasok sa cells. Yung cells, nagsasend ng signal sa brain mo saying, gutom ka pa. Ikaw naman ngayon kain ng kain. Yung pala, ang dami ng blood sugar. Hindi lang siya nakakapasok dun sa cells dahil kulang pala sa insulin. Paano ba magkakaroon ng insulin? Yung pancreas. Tandaan mo pancreas, lapay. Yan ay dapat magpuproduce ng insulin. Kung gaano kataas ang blood sugar mo, dapat ganun karami ang insulin na ipoproduce niya para bubuksan ng cells, papasok ang sugar into the cells. Pag hindi gumana ang pancreas mo o lapay mo, diabetes type 1 yan. Mataas ang blood sugar, magtuturo ka ngayon ng insulin. Ikaw ba nag-i-insulin ka na? Diabetes type 1 yan. Pero kung oral maintenance medication, diabetes type 2 yon. Yan ang pinag-uusapan natin ngayon hanggang sa pagbalik ng Kaibigan sa Kalusugan. Kaibigan sa kalusugan. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan, nagpo-broadcast live sa TWWW774, your ultimate music radio, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang 7 ng gabi, at napapanood sa ating Facebook live broadcast. Ay inyong hanapin at KSK TGLI. Kaibigan sa kalusugan. Sugat na hindi gumagaling? Ipapuputol mo na ba? Ako po, si Erano Soriano, taga Monumento, Caloocan. Nagtataka ako, bakit meron akong sugat sa binti na hindi gumagaling? Mabuti at nagpunta ako sa kaibigan sa kalusugan. Nalaman na ako pala ay may diabetes. 159 na ang blood sugar ko. Nalaman din na mataas na pala ang creatinine ko na nasa 194 na. Doon ko lamang nalaman na ako pala ay may chronic kidney disease. Sa tulong ng pay ko din, gumaling ang sugat ko sa loob ng 1 linggo. Bumaba na din ang aking fasting blood sugar dahil sa Jamperin. At nagnormal na ang aking creatinine sa tulong ng Sambacor Plus. Salamat sa kaibigan sa kalusugan.
Kaibigan sa Kalusugan. 2024 Inventor of the Year Award goes to Dr. Richard Nixon Gomez. Once again, scientist and inventor Richard Nixon Gomez has been awarded Inventor of the Year for 2024 during the recently concluded 81st anniversary of the Filipino Inventor Society. This is the third time Mr. Gomez has received this award, having won it in 2021, 2023, and 2024. You are truly a pride of the Filipino people. Kaibigan sa Kalusugan. May katanungan si Anthony ng Quezon City, mataas ang HbA1c, nasa 9. Tanong din daw niya kung ang FBS at HbA1c ay iisa lamang. Maganda katanungan yan. I would like to discuss that. FBS, fasting blood sugar. Yung huli ka kumain mga alas 10 ng gabi o alas 12 ng gabi, after 8 hours, 10 hours, kinunan ka ng blood sugar sa laboratorio, yun ang fasting blood sugar. Ang normal fasting blood sugar should be 70, maximum 110. Ando ka din lapat lalaro. Ako nasa mga 80, 82, 88, nandun ako sa gitna, no? Yan ay madalas, depende sa kinakain mo. Short-term blood sugar. Sabi ko nga, kung sa eskwelahan pa, quizzes yan. Pang-araw-araw yan. Fasting blood sugar. Kaya ba, nag-buffet ka kagabi, asahan mo bukas, mataas ang blood sugar mo. O kagabi, naghalo-halo ka, tsaka kumain ka pa ng mga kung anong kakanin. Asahan mo bukas, kahit na fasting yan, mataas ng konti ang yung fasting blood sugar. Ang HbA1c, hemoglobin A1c, ito ang long-term blood sugar. Ibig sabihin nito, average blood sugar for the past 90 days. 3 buwan. 3 buwan ito. Kung sa eskwelahan pa, ito yung periodical exam, quarterly exam. Ito yung HbA1c. Kaya usually nagpapatest akong dalawa. HbA1c para malaman ko long-term sugar mo at saka fasting blood sugar para sa short-term blood sugar mo. Kapag si Anthony ng Quezon City, HbA1c niya nasa 9, that is high. High na yan, ha? Ang duda ko, umiihi ka na magdamag mga 3-4 na beses na yan. Ayoko yan. At saka ibig sabihin nito, ang diabetes mo, matagal na yan. Hindi yan bago. Gusto ko, Anthony, i-activate ang pancreas mo. Mag-produce muli ng sarili niyang insulin. Yung pancreas mo, pag nag-produce ng sariling insulin, makakapasok ang sugar into the cells para susunugin as energy at hindi lalapot ang dugo mo. Ito, kailangan mo, Anthony na Quezon City, kailangan mo ang Jampirin. Matagal ka na bang nag-i-insulin o umiinom ng mga gamot pang-maintain ng iyong diabetes? Jamperin! Tutulong gisingin muli ang pancreas na mag-produce muli ng insulin at tutulong sa katawan na tanggapin ang blood glucose. Jamperin! Bagong pag-asa para sa mga diabetic. Ang Jampirin ay hindi maintenance medication. May diabetes ka na. Mahal mo ba yan? Bakit mo i-maintain? Ayoko yun. Ang diabetes dapat tinatanggal sa katawan ng tao. Bakit nagkakaroon ng diabetes? Yung diabetes type 1, ang pancreas ayaw mag-produce ng insulin. So we will help your pancreas to produce insulin again. And we have done that thousands of times. Mga pasyente dati nag-i-insulin 3 times a day, 4 times a day. Binigyan ko ng Jampirin. Paano nalaman na nag-produce na ng insulin ang pancreas? Alam mo kung paano nalaman? Unti-unti, bumaba ang fasting blood sugar, bumaba HbA1c. Binawasan namin ang insulin niya. Bumaba pa rin ang FBS, bumaba pa rin ang HbA1c. Binawasan namin ang insulin. Hanggang later on, wala nang insulin shots. Normal pa rin ang kanyang fasting blood sugar, normal pa rin ang HbA1c. Saan ang gagaling yung insulin niya? Ibig sabihin, the pancreas is already producing insulin. Ano binigay natin? Jampirin. Anthony, meron tayong free consultation sa Cubao, Quezon City, and that is every Wednesday morning. Sa Cubao, Quezon City. Tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City.
Mula sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard, makikita ang Cubao Elementary School. Ang Crest Building ay katabi ng Cubao Elementary School. Kung galing ka sa Antipolo, kung galing ka sa Marikina, papunta ka ng EDSA. Along Aurora Boulevard, ha? Dire-diretso Aurora Boulevard, tutumbok sa EDSA yan. Isang kanto bago umabot ng EDSA, yun ang kanto ng Aurora Boulevard at Annapolis Street. Nandun ang Crest Building. Second floor, kaibigan sa kalusugan. Tuwing Miyerkules, nandun ako. Ang consultation starts 7 a.m. Ang mga pasyente, alas 6 nandun na, nagpapalista na sila. Kung meron ka sasakyan, maaari ka mag-parking sa likod ng Clicks Hotel. Kaibigan sa kalusugan. O kung may mga katanungan kayo, mag-text kayo. I'll try to answer them ngayon sa ating palatuntunan ngayon. Ito po ang ating hotline number. Makibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa kalusugan. Taga Pulilan, Bulacan, si Jolan. Matagal na daw siya may diabetes at high blood. Nag-i-insulin 10 years na. Ay, naku, yung pasyente ko kahapon. Ano siya, nag-i-insulin. Ilan taon na daw yun eh. Tapos, sabi ko, kumusta na yung tinutusukan mo? Yung tiyan daw niya, manhid na. Kapal-kapal na daw ng tiyan niya. Kakatusok niya na insulin. Sabi ko, yung pancreas mo, dapat mag-produce na ng sariling insulin using Jampirin. But take note, hindi ito bigla. Si Jolan, 10 taong natutulog ang pancreas niya, 10 taon hindi gumagana, 10 taon hindi nagpo-produce ng insulin. Do not expect na pag inom mo ng Jampirin, buhay kagad ang pancreas mo. No, hindi ganun yun. Gradually, gigising ang pancreas mo, magpo-produce dahan-dahan ng insulin yan. Hindi bigla. Kaya imo-monitor ko yan, Jolan. Meron ka regular fasting blood sugar at HB1C, isasubmit mo sa ating free consultation. Yan ha. Jolan, pwede ka magpunta sa ating consultation sa Baliwag, Bulacan. Every Thursday, nandun naman ako. Ang consultation sa Baliwag, Bulacan is every Thursday morning. Sa Baliwag, Bulacan, tuwing Webes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Vilago Complex, DRT Highway, Baliwag, Bulacan. Nasa harapan ng SM Baliwag. Ating consultation sa Baliwag, Bulacan is every Thursday morning alas 7. Alas 6 pa lang, nandun na ating staff, nandun na ating mga health volunteers. Pwede na kayo magpunta at magpalista. Alam niyo yung SM Baliwag. Kung galing Pulilan si Jolan, di papunta siya ng Baliwag. Ang SM Baliwag nasa left side. Across the road, Violago Complex, ground floor, kaibigan sa kalusugan. See you there, Jolan. Para may turo ko rin sa iyo ang mga dapat mong iwasan at ang mga dapat mong gagawin. Muli, kailangan ni Jolan ng Jampirin to activate his pancreas to start producing insulin again. Jamperin! Kapag hindi inagapan, ang diabetes ay maaaring mauwi sa pagkabulag, pagkaputol ng paa o pagdialysis. Jamperin! Hindi ito pang-maintain ng diabetes. Hindi ito pampababa lang ng blood sugar. Layunin nito na makatulong sa iyo na makalaya mula sa iyong diabetes. Jamperin! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Ang hirap kaya, yung tusukin ka ng karayom, 10 taon na. Kahit na isang beses, isang araw lang yan. Pero marami akong pasyente, twice a day, 3 times a day, nag-i-insulin. Minsan may combination pa. Pero kahit isang beses ka lang matusok, araw-araw, 10 taon, kahit sabihin mo nasasanay ka na, it's not good eh. Dahil ang pancreas ay ginawa to produce insulin.
bakit mo papatulugin? Pag nag-insulin shots ka, lalong hindi siya gagana. Dapat kailangan natin ng Jamperin to activate the pancreas to produce insulin nila. Imo-monitor ko fasting blood sugar at HbA1c ni Jolan. Si Teresita, taga Pampanga, diabetic. Naoperahan sa abdo. So, ibig sabihin, most likely natanggal na yung kanyang gallbladder. Blind na rin na isang mata, hirap na mag-text. Kasi sa diabetes lahat ng tao pwedeng mabulag. Pero kapag may diabetes, high risk sa blindness. Nag-iisa lang siya sa bahay, walang hanap buhay, may anak na tumutulong, mabuti naman, dapat naman, tulungan ka na anak mo. May pag-asa pa ba akong gumaling sa karamdaman ko, sabi niya. Eto, yung diabetes mo, Teresita, dapat siyang tanggalin. Otherwise, yung isang mata mo na bulag, baka madamay pa ikalawa. Mas mahirapan kaya wala ka nang kasama sa bahay. No? Magpunta ka sa ating consultation. San Fernando, Pampanga. Monday morning, magkita tayo. Sa San Fernando, Pampanga, tuwing Lunes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Garcia Building, MacArthur Highway, Dolores, San Fernando, Pampanga. 100 meters mula sa flyover ng San Fernando, makikita ang Rusi Motorcycle at Sting Flower Shop, katabi ng Sting Flower Shop. Kung galing ka sa Pora, kung galing ka sa Guagua, pagdating ng flyover ng San Fernando, kumanan ka. Makita mo Rusi Motorcycle, kaibigan sa kalusugan, Sting Flower Shop, Monday morning. Every Monday, alas 7 ng umaga. Oh, by the way, once a month, ako yung nagpupunta sa San Fernando, Pampanga. Teresita, gusto mo ba magkita tayo doon? I will be there in person sa San Fernando, Pampanga, Friday, November 8, alas 7 ng umaga. See you there. Kaibigan sa kalusugan. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan, nagpo-broadcast live sa TWWW774, your ultimate music radio, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at napapanood sa ating Facebook live broadcast. Ay inyong hanapin at KSK TGLI. Kaibigan sa kalusugan. Naku, hindi ako makalakad. Ang sakit po ng tuhod ko. Matagal na ang diabetes ko. Hindi naman ako gumagaling. Hirap na po ako mag-dialysis. May pag-asa pa ba ako? Kaibigan sa kalusugan. Gusto ko pa maglakad. Tulungan mo po ako. Ayokong mabulag. Ayokong maputulan ng paa. Tulungan mo po ako. Tulungan niyo po ako makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko pong gumaling. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko po gumaling. Magpunta sa aming free consultation upang matulungang labanan ang inyong karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. Patuloy natin ang talakayan natin tungkol sa diabetes. Pinag-usapan natin kanina ilan sa mga possible complications. Ilang pasyente ang nagpunta sa akin na nabulag na. Anong pinanggalingan? Diabetes. Ilang pasyente nagpunta sa akin. Pasintabi po nabubulok na yung paa, mabaho na. Ang dahilan? Diabetes. Ilang pasyente nagpunta sa akin nagdadialysis. Anong dahilan? Diabetes. Ilang pasyente nagpunta sa akin bulag na, putol na ang paa, nagdadialysis pa. Ang dahilan, diabetes. Kaya ang diabetes, huwag niyo lalaro-laruin yan. Hindi binibiro yan. Tinatanggal ang diabetes sa katawan ng tao. Elisa, taga Cavite, 65 years old, matagal na daw umiinom ng metformin. Hindi naman daw totally diabetic. Ay nako, Elisa. Unang step, kung gusto mong gumaling, hindi ka pwedeng may denial. Kung mataas ang fasting blood sugar mo,
mataas ang HbA1c mo, nagme-maintenance ka, anong sasabihin mo hindi ka totally diabetic? O kung normal ang fasting blood sugar mo, normal ang HbA1c mo, ba't ka umiinom ng gamot sa diabetes? Hindi pwedeng denial. Tanggapin mo na may sakit ka at kailangan tanggalin natin ang sakit mo. You got it? Hindi pwedeng nagme-maintenance ka tapos wala ka naman sakit. Ano yun? Hindi totoo yun. Either may sakit ka na dapat tanggalin or wala kang sakit at hindi ka dapat uminom ng gamot. Gusto ko, kung may sakit ka, tanggalin natin yung diabetes mo, ha? I want to see your fasting blood sugar. I want to see your HbA1c, pati urine test mo. Elisa, dali mo sa ating consultation sa Bacoor, Cavite. May consultation tayo doon every Tuesday morning. Sa Bacoor, Cavite, tuwing Martes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Maria de Castro Building, Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Panapaan, Bacoor, Cavite. Mula sa Pure Gold Bacoor, may katabing Petron. Nasa harapan ng Petron, makikita ang Maria de Castro Building. Ang Pure Gold Bacoor ay nasa Barangay Panapaan, Emilio Aguinaldo Highway. Yung Pure Gold may katabing Petron, across the road, Kaibigan sa Kalusugan. Every Tuesday morning, alas 7, usually alas 6, may mga pasyente na dyan, nagpapalista na. Tuwing Tuesday na umaga yan. Isang beses, isang buwan, ako'y nagpupunta sa Bacoor. Gusto niyo ba makita tayo doon in person? Ako ay pupunta sa Bacoor, Cavite. Tuesday, November 5, alas 7 ng umaga. Kaibigan sa Kalusugan. Elisa, isagutin ko lang yung tanong niya, no? Baka sinasabi sa kanya is pre-diabetic. Yung sabi nila pre-diabetic, konti lang naman ang sugar ko na maintain ko naman. Ano maintain? 120 lang naman. Diba sabi ko, ang maximum should be 100, 105, or 110. 120 lang naman daw sila, maintain naman daw nila, regulated naman daw nila. Hindi ubra yun. Lampas ka lang ng 10 points, ha? Tandaan mo, lampas ka lang ng 10 points. Bukas, lampas ka uli ng 10 points. Susunod na araw, lampas ka uli ng 10 points. Di sa isang linggo, lampas ka ng 70 points. Sa isang taon, lampas ka ng 3,650 points. Ito na lang. Yung pakunti-kunting lampas na yan, naiipon yan, nakakabulag yan. Yung paunti-unting lampas na yan ng blood sugar, nakakakos ng dialysis yan. I've seen it thousands and thousands of times. Ayoko na ang bahagyang lampas ang iyong blood sugar. It should be within range. Ang kailangan ni Elisa ng Bacoor, Cavite ay ang Jampirin, hindi pang maintain, kundi upang tulungan siya makalaya mula sa kanyang diabetes. Jamperin! Kabilang ka ba sa mga napakadaming pinapahirapan ng diabetes? Gusto mo bang gumaling mula sa iyong diabetes? Jamperin! Ayaw natin ang iyong diabetes. Ayaw natin ang komplikasyon ng iyong diabetes. Ayaw nating i-maintain ang iyong diabetes. Jamperin! Dapat itigil na ang diabetes mo. Isang katanungan mula sa Nueva Ecija, si Dalisay, 68 years old. May maintenance na daw siya para sa high blood. Okay, that's one. May nakitang polyps sa gallbladder. Pag polyps, bukol, maliit. Usually, ang gallbladder polyps nasa mga half centimeter. Usually, kasing laki lamang ng butil ng mais. Meron siyang polyp sa gallbladder. Ikaw ba'y nakakaranas na ng abdominal gas, parang may kabag? Madalas ba utot, dighay, o acid reflux mo? Maring yon ay galing sa gallbladder polyps mo. Kapag may diferensya sa gallbladder, umiwas ka sa 6 na bagay. Sasabihin ko, halimbawa, gallstone, o yung fatty liver, 6 na bagay iiwasan mo. Ito kape, tsaa, soft drinks. Nadinig mo? Kape, tsaa, soft drinks. Next, bawal din ang oily food, fatty food, at saka spicy food. Bawal sa iyo yan. Kapag gallbladder ang problema, polyps, minsan nakakaroon din ng gallstone o madalas nakakaroon ng gallstone. Ang Samba Cure Plus ay makakatulong upang iwasan ang mga problema sa iyong gallbladder.
Samba Cure Plus. Kidney stone? Gallbladder stone? Urinary bladder stone? Anong stone ang meron ka? Samba Cure Plus. Durugin, paliitin, bawasan at itapon palabas ng katawan mo. Samba Cure Plus. Madami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Dalisay, dalin mo ang iyong ultrasound. Makita ko ang iyong gallbladder polyps. Dalin mo sa Cabanatuan City. May consultation tayo doon tuwing Lunes, alas 7 ng umaga. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, tuwing Lunes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Second floor, VP Building, Maharlika Highway, Cabanatuan City. Nasa harapan ng Robinsons, Cabanatuan. Makikita ang Bank of Commerce na sa second floor ng Bank of Commerce. Every Monday morning, 7 a.m. free consultation sa Cabanatuan City. Hanapin nyo Robinsons Cabanatuan, also known as NE Pacific. Across the road, Bank of Commerce, nasa ikalawang palapag, Kaibigan sa Kalusugan. Kung naligaw kayo, ito ating hotline number. Makibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa Kalusugan. Pinag-usapan natin ng diabetes at sinabi ko ayoko ng diabetes, dapat tanggalin niya sa katawan ng tao. Ang Jampirin ay nakakatulong sa pancreas mag-produce muli ng sariling insulin para sa diabetes type 1. Para sa diabetes type 2, ang Jampirin ay nakakatulong sa cells na kilalanin muli ang insulin in the bloodstream para sa mga nag-oral maintenance medication. Magkakaroon tayo ng text quiz. Ako magtatanong, kayo sasagot. Ha? Kanina pa kayo nagtatanong eh. Pag ako nagtanong, may regalo. Sa tanong kong ito, magre-regalo ko isang boteng Jampirin. Ang Jampirin is 800 pesos per bottle, 30 capsules. Ireregalo ko isang boteng Jampirin. May kasama pa isang, hindi 1,000, 2,000 pisong cash. 2,000 pesos in cash kasama na isang boteng Jampirin. O ready na ba kayo sa ating text quiz? Magtatanong ako, una-unahan kayo sasagot ha, kailangan pangalan, taga saan, and correct answer. Through text, not through live broadcast natin. Ito na aking katanungan ngayon. Anong organ ng katawan ang nagpuproduce ng insulin? Pabilisan sa ating text quiz. I-text sa inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan sa 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa Kalusugan. Anong organ ng tao, anong bahagi ng katawan ng tao dapat nagpo-produce ng insulin? Kapag hindi nag-produce yan, mag-i-insulin shots ka. Ayoko. Ang gusto ko, yung organ na yan mag-produce ng insulin. Kaya nga tinutulungan yan ng Jampirin. Ano ang pangalan ng organ na yan na dapat magpo-produce ng insulin? Ang winner, bibigyan ko ng 2,000 pesos in cash and 1 bottle of Jampirin. Bibigyan ko kayo ng clue, ha? Bigyan ko kayo ng clue. Ito ang Jampirin to help activate that organ. Jampirin! Kapag hindi inagapan, ang diabetes ay maaaring mauwi sa pagkabulag, pagkaputol ng paa o pagdialysis. Jampirin! Hindi ito pang-maintain ng diabetes. Hindi ito pampababa lang ng blood sugar. Layunin nito na makatulong sa iyo na makalaya mula sa iyong diabetes. Jampirin! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Nakuha nyo ba yung clue natin na yan, ha? Nakuha nyo?
Marcelino ng Batangas, may bato sa bato, kidney stone. Sabi ay for operation, malaki na daw, 3.4 cm, 1.5 pulgada. Ang size ay malaki na nga talaga yan. Pero maraming kidney stones even bigger than that, ang natulungan nating durugin, pulbusin, paliitin. Pero kapag kidney stone, ang labas niya sa ihi. Marcelino, medyo masakit yan. Maraming pasyente na binigyan ko ng Samba Cure Plus. Pagbalik after a few weeks, after a few months, pasalubong sa akin yung kidney stone lumabas na sa kanilang ihi. Marcelino ng Batangas, Samba Cure Plus ang kailangan mo. Samba Cure Plus. Kidney stone? Gallbladder stone? Urinary bladder stone? Anong stone ang meron ka? Samba Cure Plus. Durugin, paliitin, bawasan at itapon palabas ng katawan mo. Samba Cure Plus. Madami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Kaibigan sa kalusugan. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpo-broadcast live sa DWWW 774, your ultimate music radio, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at napapanood sa ating Facebook live broadcast. Ay inyong hanapin at KSK TGLI. Kaibigan sa kalusugan. Diabetic na nag-insulin? Gumaling pa! Ako, si Azucena Pamesa, taga Old Balara, Quezon City. Matagal akong pinahirapan ng aking diabetes. Hindi kayang pababain ng maintenance at maski ng 2 beses maghapon na pagturok ng insulin. Ang aking creatinine ay umabot na sa 400+. Sabi ng doktor ko, maghanda na daw ako sa pagdialysis. Napakinggan ko sa radyo ang kaibigan sa kalusugan. Niresetahan ako ng Jamperin para sa aking diabetes at Sambacure Plus para sa mataas na creatinine. Ngayon, normal na ang aking blood sugar. Bumaba na din ang aking creatinine. Hindi ko na kailangang magdialysis. Salamat sa kaibigan sa kalusugan. Kaibigan sa kalusugan. Sa bihirang pagkakataon, personal na binigyang pagkilala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Bauertech Pharmaceutical Technologies sa nauwi nitong 3 gintong medalya at maging ang grand prize mula sa International Innovation and Invention Summit na ginanap sa Krakow, Poland noong Mayo. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si Department of Science and Technology Secretary Dr. Renato Solidum. Ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang paghanga at pagbibigay pugay sa imbensyong Pinoy sa larangan ng pharmaceutical. Ang Bauertech Pharmaceutical Technologies ay isang world-class pharmaceutical facility sa Pilipinas kung saan ginagawa ang world's most powerful antioxidant na PiCure, ang black garlic at ang CanCure o Philippine-made medical cannabis. Kaibigan sa kalusugan. Pinag-uusapan natin kanina pa ang diabetes, pero ang dami nagtatanong sa atin gallbladder stone, kidney stone. Itong si Marcelino pala ng Batangas. Mabuti pa bago ka magpa-opera o kung hindi ka man lang din decided magpa-opera, durugin natin yung kidney stone mo. Yung ultrasound, dalhin mo sa ating free consultation sa Tanawan, Batangas. Sa Tanawan, Batangas, tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At tuwing Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, FLD Building, Mabini Street, Poblasyon 2, Tanawan, Batangas. Mula sa public market, makikita ang Jollibee. Nasa harapan ng Jollibee. Next quiz for the day, ang regalong ibibigay ko ay isang boteng Jampirin upang tulungan ka makalaya mula sa iyong diabetes at may kasama pang 2,000 pesos in cash. Ano ang aking katanungan ngayon? Anong bahagi ng katawan ng tao, anong organ ang dapat mag-produce ng insulin? Pabilisan sa ating text quiz. I-text sa inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan sa
0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa Kalusugan. Para sa mga taga-Suka, taga-Paranaque, taga-Taguig, or para sa mga taga-Muntinlupa, or Binyan, or Santa Rosa, alam niyo bang may free consultation tayo sa Alabang, Muntinlupa? Every Tuesday morning, ating consultation sa Alabang, Muntinlupa. Sa Alabang, Muntinlupa, tuwing Martes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Second floor, Estrelita Building, Montellano Avenue, Alabang, Muntinlupa. Mula sa Star Mall Alabang, kumanan sa Montellano Avenue. Makikita agad sa gawing kanan ang Estrelita Building, malapit sa terminal ng jeep at sa ibabaw ng Red Ribbon. Every Tuesday morning yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Isang beses, isang buwan, ako'y nagpupunta sa Alabang, Muntinlupa. Gusto niyo bang matimingan ako doon? Ako'y pupunta ron Tuesday, November 5. Darating ako doon. After lunch, magkita po tayo sa Alabang, Muntinlupa. Kaibigan sa Kalusugan. Si Norman, taga Caloocan, 35 years old lang, bata pa. Lagi daw siya nahihilo. Anong pwedeng inumin? Teka, bago kita bigyan ng inumin mo, gusto kong malaman muna bakit ka nahihilo. Nagpa-check ka na ba ng CBC, hemoglobin, hematocrit, red blood cells? Dahil minsan kapag mababa yan, nahihilo ang tao. Ay, isa yan. Ikaw ba ay may depresya sa mata? Baka may astigmatism ka? Na-check na ba yung optometrist sa optical shop? Baka nakakahilo din kapag may astigmatism. Pangatlo, nakakatulog ka ba na maayos, Norman? Baka namang puyat ka palagi, hilo din naman yan. O baka naman may iba kang karamdaman, sabi mo lang nahihilo, baka naman may CKD ka pala, o may diabetes ka pala, o may high blood ka, o ano pa, hindi ko alam, Norman. I would like to give you a very accurate answer. Kaya lang, maraming dahilan kung bakit maaari kang nahilo. Kaya I want to see you in person. Kung meron ka mga laboratory test, dalhin mo. Kung wala kang laboratory test, magpunta ka, bibigyan kita ng request after natin magkita. Free consultation sa Caloocan City, and that is every Saturday morning. Sa Monumento, Caloocan, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. 9th floor, Orange Building, EDSA Monumento, Caloocan. Malapit sa rotonda ng Monumento, makikita ang Mercury Drug at Glory Lumber. Ang Orange Building ay katabi ng Glory Lumber. Ang ating consultation sa Monumento ay tuwing Sabado, alas 7 ng umaga. Alas 6 ng umaga, may mga pasyente na nagpapalista na sila. Before 7, may health lecture. 7 o'clock simula na ng consultation. Hanggang tanghali yun. Pero huwag ka magpunta ng tanghali, di mo na ako abutan. Alam mo yung rotonda ng Monumento, merong Mercury Drug malapit doon, Glory Lumber, at may mataas na building, orange and blue na building. Ang pangalan, The Big Orange Building, ika-9 na palapag, Kaibigan sa Kalusugan. Saturday, 7 a.m. I'll see you there. Kaibigan sa Kalusugan. Sino ba ang bibigyan ko ng 2,000 pesos? Ay syempre, yung nanalo sa ating text quiz. Sino ba ang bibigyan ko ng isang boteng Jampirin upang tulungan ka makalaya mula sa iyong diabetes? Ang aking katanungan, text quiz, aking katanungan, anong organ ng katawan ang kailangan mag-produce ng insulin? Pabilisan sa ating text quiz. I-text sa inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan sa 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa Kalusugan. Bibigyan ko kayo ng clue. Anong organ ng katawan ng tao ang kailangan mag-produce ng insulin? Ito ang inyong clue. Matagal ka na bang nag-i-insulin o umiinom ng mga gamot pang-maintain ng iyong diabetes? Jamperin! Tutulong gisingin muli ang pancreas na mag-produce muli ng insulin at tutulong sa katawan na tanggapin ang blood glucose. Jamperin! Bagong pag-asa para sa mga diabetic.
Grabe ang clue na yun, ha? Gusto ko kasi may manalo eh. Jaime, taga-Antipolo. Uy, 75 years old na pala siya. Madalas sumakit ang dibdib niya sa tapat ng puso. Ano kaya nararamdaman niya? Well, malamang puso talaga yan. Dahil sa tapat ng puso. Magpa-ECG ka. ECG, chest x-ray, dalin mo sa akin. Meron tayong consultation sa Ortigas Pasig ngayong Sabado. I'll see you there Sabado para sa ating consultation. Sa Ortigas, Pasig, tuwing Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas Center, Pasig City. Mula sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makikita ang Robinson's Galleria, kasunod ng Crown Plaza Hotel, at kasunod ang Corinthian Executive Regency along Ortigas Avenue. Mula sa kanto na EDSA at Ortigas Avenue, makita mo Robinson's Galleria, kasunod ang Crown Plaza Hotel, kasunod Corinthian Executive Regency. Ground floor, Unit 101, alas 9 na umaga sa Sabado sa Ortigas, Pasig. Kaibigan sa kalusugan. O taga-Pasig din si Manuel, may prostate enlargement, nakakatiter. Lahat ng lalaki may prostate. Bakit ba pagdating na edad ng 50, nagsisimula na siyang lumaki, 60 years old, 70 years old, ang laki na niya. Pag hindi inagapan, hindi na makakalabas sa ihi, magkakatiter siya. Sabi na, please help me at magkano ang PyCure. Ang PyCure is 800 pesos per bottle, 30 capsules. Pwede magkaroon ng discount yan, ipapaliwanag doon kapag nag-package kayo, mas makakatipid kayo. Manuel, kailangan mo ang PyCure panlaban sa yung prostate enlargement. Gusto ko matanggal natin yung catheter mo. May bukol ka ba sa dibdib? Ito ba ay benign o ito ba ay malignant? Ikaw ba ay may myoma o di kaya ay may cervical cancer? Nahihirapan ka bang umihi o masyadong madalas umihi? Namamagana ba ang prostate mo? PyCure! Tutulong labanan ang ganitong uri ng mga karamdaman. PyCure! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Last question na to, taga Marilao si Jose. Ang tanong niya, Marilao, Bulacan na, kailan ang free consultation sa Bulacan? Baka malapit sa iyo, Malolos. Etong address sa Malolos at schedule ang ibibigay ko sa iyo. Sa Malolos City, tuwing Martes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Phoenix Building, Fausta Road, Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Nasa harapan ng Robinson's Malolos, makikita ang Fausta Road, 100 hakbang mula sa highway. Malolos, Bulacan, yung MacArthur Highway, nandun ang Robinson's Malolos. Across the road, may signboard. Nakaturo yan papasok sa Fausta Road, Barangay Mabolo, Malolos City. Ground floor, Phoenix Building, Fausta Road, Barangay Mabolo, Malolos City. Consultation doon sa Malolos ay tuwing Tuesday, 7 a.m. Kaibigan sa kalusugan. Excited na ako i-announce sino ang nanalo sa ating text quiz ngayon to win 2,000 pesos in cash and 1 bottle of Jampirin. Ipaskill mo na ngayon sa ating Facebook Live broadcast at siya ay makaka-receive ng text message confirming siya ating text quiz winner for today. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng 3 bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka katagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat ng mga ipinapayong dapat gagawin at sa lahat ng ipinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos. May karamdaman ka ba? Madami na pong natulungan, sana matulungan din kayo. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan na nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Sumayin nyo ang isang mainit na talakayan kasama ang inyong kaibigan sa kalusugan. Abangan
Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito lamang sa DWWW 774, your ultimate music radio.